Marami ng mga politiko ang nanungkulan sa ating bansa na may kanya-kanyang estilo at diskarte ng pagpapatakbo, kung minsan hindi natin naiintindihan ang kanilang mga ginagawa. Lalo na't ang politikong nanalo ay magkakaiba tayo ng kinakampihan, opinyon, paniniwala. Pagdating sa ganitong dahilan, may pag-iisip at pakiramdam naman ang bawat isa sa atin na nakikita at nararamdaman ng tao kung anong klaseng pagpapatakbo ng isang politikong namumuno sa ating bansa. Maganda man para sa atin ang kanilang pamamahala, pero hindi maganda para sa iba, lalo na't hindi nila gusto ang nanalong kandidato. Kahit ginagawa ng isang gobyerno ang mabuti para sa taong bayan, ay mali pa rin ito para sa iba. Para sa aking pananaw, ang mga ganitong uri ng ugali ng tao sa ating bansa ay sakit na rin natin mga Pilipino. Dahil din sa batas ng demokrasya na nagiging sanhi ng pag-aaway-away at pagkakawatak-watak nating mga Pilipino sa batas na ito na walang pagkakaisa. Ito rin ang dahilan upang gamitin ang batas na ito para punahin ang gobyerno sa mali at tama nitong ginagawa sa taong bayan. At walang katapusang pagrereklamo ng makakaliwang grupo na mas matalino pa sa gobyerno. Dahil sa batas na ito, lahat tayo ay may karapatan magsalita na hindi rin minsan nagagamit sa tamang pamamaraan, na nawawalan tayo ng disiplina sa bawat isa. Maaari nating gamitin ito kung ang gobyerno ay sobra na sa katiwalian pero kahit matinong gobyerno ay sinisira nito. Hindi naman lahat ng politiko ay korap, may ilan din na matitino na nadadamay na lang dahil sa bulok na sistema ng ating bansa. Hindi talaga natin mararanasan ang tuloy-tuloy na pagbabago hanggat pabalik-balik ang ilang mga politiko sa kapangyarihan na ang layunin ng iba ay magpayaman sa kaban ng bayan. Kung magkakaroon tayo ng isang presidente na maglilinis upang tanggalin lahat ng nakaupo sa gobyerno at palitan lahat ng bago, at baguhin ang constitution na magpapatupad ng death penalty, na magbibigay ng banta sa mga ito. Kung inyong mapapansin, kahit unti-unti nang nawawala ang mga anomalya sa pamumuno ni Duterte dahil sa estilo nito na kamay na bakal. Pero sa oras na magpalit ng presidente na hindi katulad ng estilo ni Duterte, dito na nagsisimula ang pagbabago na isa-isang nagbabalikan ang mga maling gawain ng ilang mga politiko sa ating gobyerno. Ang ilan sa mga ito ay nakikiramdam lang at nag-aantay ng panahon sa pagpapalit ng presidente kung sino ang mahinang leader ng ating bansa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hinahanap ng karamihan ang pamumuno na may kamay na bakal na marunong sa larangan ng batas. Kung mag-iisip kayong mabuti, ano ba ang nangyari sa lungsod ng Maynila nang nawala si Mayor Isko? Di ba naging madumi ang Maynila at nag-iba ang pagpapatakbo nito? Ano sa tingin ninyo kung mawawala si Mayor Vico sa lungsod ng Pasig? Sa tingin ko ganyan din ang mangyayari, magbabalik din sa dati ang lahat. Kung ang papalit dito ay hindi katulad ng pagpapatakbo ni Vico Soto. Kung inyong mapapansin, bakit nagtutuloy-tuloy ang pag-unlad ng Davao City ay dahil sa pagpapatakbo ng tuloy-tuloy ng pamilya Duterte. Bakit hanggang ngayon ang nanatiling maganda, tahimik at maunlad ang Singapore ay dahil sa tuloy-tuloy na pagpapatakbo ng pamilya ni Lee Kuan Yew sa bansang ito. Ngayon, hindi lahat ng mayor sa ating bayan ay katulad ni Isko at Vico Soto. Hindi lahat ng kongresista ay katulad ni Toby Tiangco. Hindi lahat ng senador ay katulad ni Marcoleta. Hindi lahat ng presidente ay katulad ni Duterte. Kundi ang lahat ng mga politikong ito ay nawawala rin at nagtatapos din sa huli ang lahat. Masama sa ibang tao ang pagiging diktador, pero makabubuti ito sa isang mabuting presidente na may magandang hangarin sa bayan. Naramdam nyo ang malasakit nito na may tunay na serbisyo. Ito po ang Mark My Channel, na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content. Para sa inyo, like nyo at magkomento.